Gising ko lang po, it's 9 in the morning pero ngayon lang kami nakagising. Dahil nga sobrang lamig dito, umuulan kagabi. And then, ang tahimik, ang sarap talaga kapag andito kami sa Lumina. Yung katawan namin is drain na drain, pero kapag nandito naman kami sa Lumina, kahit one day lang, naka full charge. Ang ganda kasi ng ambience dito. Kaya umuwi kami every Sunday para maglinis, magluto, magbanding ng aking family. Samahan niyo ako sa aking mga gagawin ngayong araw. Kapag Saturday night talaga at Sunday, napaka-messy po ng bahay namin guys kasi uwian na yan galing kami sa downtown. Tingnan niyo naman ang aming bahay, napakadumi, walang ayos. Ang hirap talaga kapag mga lalaki yung mga kasama mo kasi kung saan-saan na lang nilalagay ang mga gamit. O ito, tulog pa rin ang anak ko. Ayan, so ang daming mga hugasin. Kapag Sunday talaga, ang dami ko talagang trabaho dito sa bahay. Kasi yung mga lalaki, hindi naman sila naglilinis ng mga bahay, pero tumutulong din naman sila sa pagsaing, sa paglaba. Uunahin ko muna dito sa aming kwarto kasi maliit lang man, kaunti lang man ang lilinisan dito. Itutupi ko lang naman yung mga habol at saka unan. Ayan, so ang bilis lang dito guys. Alam niyo po, mas advantage talaga kapag maliit ang bahay niyo kasi ang dali lang pong matapos ang mga trabahuin natin dito. Pero hindi naman pwede kung maliit lang bahay niyo pero ang laki ng family niyo, dapat malaki din yung bahay. Pero kasi kami, stop lang kami, kaya ito yung advantage namin kasi napakahirap talaga na maglinis, lalo na wala po tayong katulong. Kaya ang swerte nyo kapag may katulong kayo dahil nga nababawasan ang pagod ng inyong katawan. Masasabi ko din guys, ang swerte-swerte namin dahil nakakuha kami ng ganitong bahay. Maliit man siya pero tawagin ay bahay talaga namin. Ang tagal na po kasi din namin nangungupahan guys, kaya sayang naman yung 8 years. Nakabili na sana kami ng bahay, pero at least ngayon, thank you so much talaga Lord dahil binigyan mo kami ng ganitong bahay. Maliit man pero happy family. Kaya kayo po guys, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong huminto na mangarap dahil darating din ang panahon na makakaabot din kayo sa finish line. Guys, ang disadvantage din po talaga kapag wala pa kayong mga hanging cabinet, mga installed cabinet dito, mga built-in cabinet, wala pa kayong mga lagayan na mga gamit kaya nilalagay na lang sa bangko, sa table. Naku, ganito talaga sila dahil wala pa kasi kami mga hanging cabinet lagayan na mga gamit guys. Alam niyo guys, share ko lang tong table namin. Double purpose po siya aside sa table so pwede din yung gawing display ng mga wine, flowers, mga etc. ng mga bagay dyan. Pwede din kayo mag-display dyan ng mga frame, mga pictures ninyo, mga family pictures. Maganda din tumambay dito guys dahil nga para siyang mini bar. Yan, so pinagawa lang namin ito sa aming kaibigan dahil may pagawaan sila ng mga furniture. Dito lang pala ito sa Cagayan de Oro City guys. Kung gusto nyo magpagawa, just contact na lang 0955-9272163. Napakasulit materials po ang ginamit nila dito guys. Tingnan nyo naman, nilagay nila sa bangko ang mga damit nila. Meron namang aparador, pati bag, pati pouch. Ay nako, ang hirap talaga guys kapag walang enough na lagayan sa ating mga gamit. Pati bangko na sa labas. Naku po, bakit ganito talaga sila? Dito sa Lumina Homes guys, kung hindi pa kayo aware, maliit lang po kasi ang bahay dito. Nasa 36 lang ang lot area and nasa 22 square meter ang floor area pa. Kaya hindi po palakihan o paramihan ng mga gamit dito. Ang pinaka-importanting gamit talaga na dapat nating ilagay dito sa Lumina Homes na bahay, dapat meron kayong table and chair, couch, bed, foam, built-in cabinet. Dapat meron din kayong laundry area. Pinaka-importante po kapag may laundry area kayo kasi pag wala po, ang hirap talaga saan kayo maglalaba. Sa labas, ang pangit naman siyang tingnan.
Kaya dito sa amin, pinalagyan talaga namin ng maliit na laundry area. At dapat din guys, kapag may laundry area kayo, lagyan nyo talaga ng ventilation para labas-pasok yung hangin at madali lang matuyo yung mga sinampay nyo. Pero kung hindi nyo naman gusto na may laundry space kayo guys, dahil nga hindi kayo mahilig maglaba, nagpapalabada na lang kayo sa labas or sa laundry area sa labas. Okay lang naman, mas malaki din ang space. Itong Lumina Homes guys, pwede nyo itong gawing 3 rooms. Yung laundry area guys, pwede nyo siyang gawing 3rd room or guest room. Kasi maluwag pa talaga ang laundry area. Dapat i-maximize nyo talaga ang space para hindi po siya masikip tingnan ang bahay nyo. At dapat yung paint color nyo is light color. Wag yung dark color guys dahil maliit pa ang bahay nyo. Kapag dark color is liliit pa siya masyado. Dito naman sa porch nyo guys, wag yung swing door ang ilagay nyo dito. Much better po is sliding door. Much better talaga lahat ng mga doors is sliding. Pati yung gate guys is sliding dapat dahil nga napakalit lang po ng space dito. I-maximize nila po natin. Dito sa kitchen namin guys, medyo hindi po happy sa resulta. Kasi nga 50 by 50 na nilagay nila sa kitchen namin, sa tiles. Dapat talaga is yung standard 60 by 60. Kapag 50 by 50 kasi ang nilagay dyan sa top guys is napakalit lang po. Kaunti lang yung mga space. Lalo na yung mahilig ka magluto, naku po. Kaya advice ko po sa inyo guys, 60 by 60 talaga standard. Huwag yung kalimutan na ilagay yan sa top ng yung kitchen. Kapag magkapera na kami, kung may budget na, bala ko talaga yung ipa-demolish ang kitchen namin. Kasi ayaw ko talaga. Sad talaga po guys, promise. Kasi kapag magluluto ako, naku, wala po talagang space na lagayan. Ang diit lang po talaga ng 50 by 50. Na-inquire ko na kasi yan sa aking kaibigan na contractor. Medyo mahal yung pag-demolish guys. Ang hirap din kasi daw. Para ka talaga nagpagawa ng bago. Kaya pinag-ipunan pa namin para mapalitan na yun siya. Alam niyo ba guys, hindi ako nahihirapan kapag magmamap ako dito. Napakaliit lang po kasi ng floor area dito. Kaya yung mga siguro hindi kayo relate sa mga may malalaking bahay, no? Buti na lang talaga guys, ito yung kinuha naming bahay. Alam niyo ba, kapag Lumina Homes or Beria Homes, pinipili talaga nila yung location na flood-free. Tapos, yung water talaga, sinigurado talaga nila na malakas po siya. Kasi dito po sa amin guys, napakalakas po ng tubig, napakalamig po. Tapos ang weather dito guys is napakalamig po. Ang ambience, ang ganda po, napakatahimik. Kaya nga po, umuwi talaga kami every Sunday dito para mag-relax. At last, natapos ko na din siyang linisan ng aming bahay. Pero dito sa kusina, hindi pa siya natapos. Kailangan pa akong maghugas. Then tapos na din si husband na maglaba. Ayan, so isasampay na yan later. So ngayon, magluluto na naman ako ng aming tanghalian. So ang lulutuin ko ngayon is piniritong isda at piniritong itlog. Nabili namin ang isda kahapon lang, kagabi. At yung kalahati nito is nilagay namin siya sa freezer para may pang-ulam kami bukas. So ito na nga siya guys, lulutuin ko na siya. At 3 piraso lang ang akin lulutuin. Yung sobra is mamayang gabi naman ulamin namin. Alam nyo guys, pag madiskarte kayo, nagtitipid talaga. Ang mahal na kasi ng mga bilihin ngayon, lalong-lalo na sa bigas. Kaya kailangan tayong magtipid. Waya na guys, luto na po ang piniritong itlog. Sunod naman itong isda. Naku po, nagugutom na talaga ako. Kanina pa kasi ako hindi kumakain guys. Almusal pa lang. Ayan, tingnan niyo naman ang isda. Ang sarap-sarap naman ang kulay niya. So ayan na, nakasampay na ang aming mga damit. Tapos na pala siyang maglaba. Guys, sino bang relate dyan na yung husband nyo ang naglalaba? Ang swerte naman natin guys dahil naglalaba ang ating husband. Yung iba kasi hindi sila naglalaba. Mga mister, wag naman kayong magalit sa akin dahil yun naman ang totoo. Bihira lang po talaga na mga lalaki na naglalaba. Usually, sila ang nagluluto. Baliktad po kasi kami dito, guys. So ngayon, magpiprepare na ako ng aming tanghalian.
Yan, so kukuha na tayo ng kutsara at tinidor at ilagay na natin sa lamisa. Kukuha na din ako ng kanin. Ang sarap ng kanin namin guys dahil may dukot. Ang dukot ay paborito ka talaga, lalo na sa mga pinirito at ginamos. Alam niyo guys, hindi ko talaga mapigilan kumain ng rice. Imbis na naghihirap na tayo ngayon kasi ang mahal po ng rice, pero subo pa rin ang subo ng rice. Kaya nga ako tumataba ngayon dahil pala rice talaga ko guys. So ayan, luto na din ang ating isda. Ilagay ko na siya sa table. So, kain tayo guys. Happy tanghalian. Time check, 6 p.m. Guys, maulan po ngayong gabi. Kaya, ayun, nagpiprepare ako ng ulam. Dahil nga maulan ngayon, ang lulutuin kong ulam ay sinabawang isda. Ang sarap kasi kumain guys kapag maulan at mainit-init yung sabaw. Ayan, so nakaprepare na ang mga lamas. Kompleto na siya guys. So, ito yung naiwan kanina na isda. At nagpakulo na nga ako ng tubig. Nilagay ko na ang onions, luya, tanglad, sibuyas dahon, kamatis, tapos isda. Ang bilis na itong lutuin guys. Pakuratan lang nato. Ito talaga ang paboritong ulam ng aking husband. Dapat may sabaw talaga. Ayan, luto na siya guys. Kain po tayo. Happy dinner. Bye!